Bigong mapapayag ni Senator Bato de la Rosa ang Korte Suprema na pigilan ang pagpaparesto sa kanya ng International Criminal Court or ICC. At live po mula sa Manila, nauna sa balita, News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong basehan ng pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon ni Senator Bato? Bok, wala pang inilalabas sa detalye ang Korte Suprema sa naging basihan ng desisyon niya ito. Ilalabas daw nila yung buong resolusyon sa Lunes, May 25. Pero ang malinaw lang sa ngayon, Bok, sa botong 951, walang inilabas sa Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema. Ibig sabihin, hindi hinaharangan ng Korte ang pagpapaaresto sa senador. Bok? Bok, in very simple terms, ibig bang sabihin na pwede nang arestuhin ngayon si Senator Bato? Yes, Bok, technically pwede nang arestuhin si Senator Bato dahil wala namang utos ang Korte Suprema na humaharang dito na una nang giniit ng DOJ at ng Solicitor General na may legal na basehan para arestuhin si Senator Bato kahit walang utos mula sa lokal na hukuman. At yan ay nakasaad sa RA 9851 o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Sa Section 17 ng naturang batas, pinapayagan ang mga otoridad na isuko ang isang akusado sa International Court habang gumugulong na ang investigasyon laban sa kanya. Bok, yan din yung iginiit ngayong araw ng Palasyo kasunod ng desisyon ng Korte Suprema. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Officer Claire Castro. Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Bida. Yan din po ang pananaw ng OSG na siya po ay kinukonsidera na fugitive. Since wala pong TRO, tayo po ay nagsasabi na ang warrant of arrest ay valid. Bok, tinanong din natin kanina ang NBI kung ano yung magiging sunod na hakbang nila ngayong ibinasura na nga ng SC ang TRO petition ni De La Rosa. Tumanggi munang magkomento ang NBI at babasahin daw muna nila yung desisyon ng Korte Suprema. Bok. Pero Bok, may isa pang petisyon si Bato sa Korte Suprema na kumikwestiyon naman sa pakikipagtulungan ng gobyerno doon sa ICC. So ito bang petisyon na ito ba still ongoing? Tama ka, Bok. Yung petisyon na yan na tinutukoy mo ay yung petisyong inihain ni Senator De La Rosa at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 2025. Kinikwestiyon ng petisyong yan yung legal na basihan ng pakikipagtulungan ng ating gobyerno sa ICC para arestuhin at isuko sa kanila ang dating Pangulo. Ang pangunahing argumento ng mga petitioner ay bakit nakikipagtulungan ang gobyerno sa ICC gayong hindi na tayo miyembro nito mula pa noong March 2019. Nakabinbin pa rin ang petisyon na yan sa Korte Suprema, Bok. Pero paglilinaw nga ng SC kanina, itong naging desisyon na inilabas nila ngayong araw ay para lamang to sa TRO petition ni Senator Bato laban sa pag-i-implement nga ng ICC warrant of arrest. Kumbaga, temporary relief lang ito. Pero wala pang desisyon ang Korte Suprema sa tinatawag na main case o yung mas malaking petisyon na inihain ni Senator Bato at dating Pangulong Duterte. Bok. Okay, Bok, ano naman sabi o yung tugon ng kampo ni Senator Bato sa pagbasura ng Korte Suprema sa kanyang hiling na TRO? Bok, sa isang pahayag, sinabi ni Atty. Israelito Torion na nire-respeto nila ang desisyon ng Korte Suprema sa hiling nilang TRO at maghahain daw sila ng apela o motion for reconsideration sa Korte Suprema kaugnay nito. Iginiit din ni Torion na wala pang pinal na desisyon ang SC sa pangunahing petisyon nila na kung may question nga sa pakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC at jurisdiction nito sa bansa. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Camille Samonte live mula po sa Maynila. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.